I sold my first stock of 2025, at ito ay walang iba kundi ang DigiPlus Interactive Corporation na may ticker symbol na plus. Pero bakit ko siya bininta? At wrong timing pa dahil bagsak na naman ang stock market. Hindi ba ako nalugi? Well, yang po ang pag-uusapan natin ngayon. Pero una sa lahat, ang DigiPlus ay nasa sektor ng consumer discretionary. Marami siyang negosyo, lalong-lalo na sa amusement, recreation, tourism, at gaming facilities sa Pilipinas, pero mas kilala siya sa online casino games, slot arcades, electronic game stations, at sports betting. Una akong bumili ng stocks ng kumpanyang ito noong September 25, 2024 ng 400 shares na nagkakahalaga ng 19 pesos and 40 cents per share, at dinagdagan ko pa ito ng 300 shares noong October 31, 2024 pero medyo tumaas na ang presyo by that time kaya 20 pesos and 5 cents ang bili ko dito per share, so overall ay may hawak akong 700 shares sa kumpanyang ito with an average price na 19 pesos and 75 cents kaya ang gross amount ay 13,775 pesos. Para sa mga wala pang karanasan na bumili ng stocks, ito po ang typical na deduction sa Philippine stock market. Yung 20 pesos na commission ay minimum po yun at tataas yang pag more than 8,000 pesos ang worth ng bibilhin mong stocks. Ito po ay from BPI Trade dahil siya ang ginagamit kong broker. Wala po akong idea kung pare-pareho ang deduction sa lahat ng accredited broker sa Pilipinas. Samantala, ito ang 1-year na performance graph ng DigiPlus. Makikita nyo dito kung saan ko ginawa yung first at second buy ko sa stock na ito. At sa far right ay makikita kung kailan ko na ibenta ang stock sa presyong 36 pesos and 90 centavos per share for a gross amount of 25,830 pesos, na makikita sa sales confirmation na ito na pinadala sa akin ng BPI Trade. Gaya din sa pagbili ng stocks, meron din deductions pag nagbenta ka ng stocks. Ito ang actual na deduction sa pagbenta ko ng DigiPlus. Okay, balik tayo sa tanong kung bakit ko nga ba naibenta ang DigiPlus despite the fact na mukhang maganda naman ang performance. Well, ayon sa aking analysis nasa peak na siya or at least malapit na siya sa peak ng kanyang bull run. I could be wrong, pero masaya na ako sa 88% na capital gain ko dito for holding the stock for 5 months. Number 2. Ang DigiPlus ay isa sa 5 stocks na binili ko purposely for swing trading, kaya I don't expect to hold it for a long time. Ito yung mga stocks na hindi nagbibigay or maliit lang magbigay ng dividends kaya kikita ka lang sa mga stocks na ito through market appreciation. But the market does not go up in straight line, but in a wave pattern. Kaya as a swing trader, dapat alam mo kung kailan ka bibili at kailan magbenta. Number 3 kung bakit naibenta ko ang DigiPlus ay dahil kailangan ko ang cash na pambili ng bagong stock. Ito ay halos 1 taon na sa aking watchlist pero ngayon lang siya nag-fall sa aking buy below price kaya ayaw kong sayangin ang pagkakataong ito. Kung tutuusin ay meron akong available cash pero ayaw kong ipadala sa Pilipinas ngayon dahil napakababa ang exchange rate ng Canadian dollar sa Philippine peso. Nasanay kasi ako sa at least 40 na currency exchange, pero ngayon ay 38 na lang, kaya stop muna ako sa pagpapadala ng cash sa Pilipinas. At yan po mga kababayan ang 3 dahilan kung bakit naibenta ko ang DigiPlus. Only time will tell kung tama ang aking decision na ibenta ang stock na ito. Pero right or wrong ay kontento na ako sa 88% capital gain na kinita ko sa paghawak ng stock na ito sa loob ng 5 buwan. Maraming salamat sa panunood at kung hindi mo pa ginawa, pa-subscribe naman kabayan para updated ka sa susunod ko pang mga videos. Adios!